Tapos, syempre, ayaw niya yung sinasabi kong insinuation. Is hindi lang nga insinuation ang ginagawa niya, paratang na nga ginagawa niya eh. Palagi niyang sinasabi, bakit si Cassie Og, taga ano yan, taga Lucky South yan. Ang hindi niya naintindihan, kaya merong service provider sa mga Pogo, kasi mga Pogo nga, in-isolate natin doon sa mga hubs. At lumabas naman yan sa testimonya ni Andrea Domingo, no? Para hindi na sila nakikihalubilo sa mga lokal na populasyon na nagkakaroon ng problema, doon lang sila sa loob ng Pogo Hub. So kinakailangan nila ng mga service providers kasi hindi naman sila nag-i-Ingles para sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. O yan po yung trabaho ng korporasyon ni Cassie Ong, no? At hiwalay po yan doon sa Lucky South. Kaya nga po, sabi ko nga kung po pwede patunayan na yan ng PAGCOR, ng malinawan ang Senado kung ano talaga ang papel ng mga service providers. Pero ganun pa man, feeling ko naman, hindi naman ako po pwede magpasupil dyan, no? Hindi man ako nanalo bilang senador, alam kong batas ko. At whether they like it or not, maski sila ang halan ng bayan, they are governed also by the Constitution which says that they have to honor their own rules of procedure. Ayan, kumusta attorney? Matapos nga ang hearing kahapon, ilang oras ba natapos nag-stay ka doon sa pagdinig ng Senado tungkol nga dito sa mga Pogo? Salamat sa pagkakataon na binigay nyo ngayong araw nito kasi marami akong hindi nasabi doon sa Senado. Ang gusto lang nila, ang ramdam ko, gusto lang nilang mapuntuhan, yung gusto nilang ma-establish na ako nga po ay naging abogado ng Lucky South at parang pinigil ako magsalita sa ibang mga bagay pa, no? So ngayon, unang-una, ang lilinawin ko po, no, yung mga bagay-bagay na pinigil ako ni Senator Ontiveros sa sabihin. Ang unang-una is, sinabi ko na nga na bilang isang officer of the court at bilang isang tao na under oath sa Senado ng Pilipinas na ni minsan hindi ko po na-meet, hindi ako nakipag-transaksyon sa kahit sino na taga Lucky South, no? Kaya nga po tinatanggi ko na ako ay abogado. Bagamat doon sa hearing sa Senado, ipinakita ko yung mga dokumento na hinain sa korte, yung aking mga entry of appearances sa 3 hukuman sa ngalan ng Whirlwind para ipatunay nga na ang kliyente ko talaga ay Whirlwind. Now, unang punto po yun, no? Pero ang ayaw nilang sabihin, o ang pinutol lang aking explanation, kung tutusin, gusto ko mag-abogado ng Lucky South. Kasi yung raid na ginawa nila sa Pora, lahat po ay unconstitutional, gaya ng ginawa nila dyan sa premises ng KOJC. Bakit? Sinalakay po yung Lucky South sa pamamagitan ng isang search warrant na Bulacan Court ang nag-issue. Wala pong jurisdiction ng Bulacan Court sa Pampanga. So ibig sabihin, pinasok nila yung property, sinalakay nila yung property na wala silang lawful search warrant. Pangalawa, ang saligang batas po ay nagsasabi na ang lahat ng search warrant ay dapat particularly describing the places to be searched and the items to be seized. 49 buildings po yun, 10 hectares. Wala man lang binanggit kung ilang building. Basta lahat sinalakay at sinearch. So sa tingin ko, meron na pong jurisprudence talaga nagsasabi na kapag ganyan ang sitwasyon, unconstitutional po yan dahil failure to particularly describe the place to be seized and the place to be searched. Kaya nga sabi ko, sana kunin ako ng Lucky South para ma-question ko yung constitutionality ng raid na yan. Kaya lang, ang totoo, dahil ang Lucky South ay Chinese, hindi kukuha yan abogado na kalaban ng gobyerno. Ang gusto nila, yung abogado na malapit sa gobyerno para kung merong areglo, maareglo. No? Ako naman, hindi ako makikiareglo, lalong-lalo na kung merong paglalabag sa saligang batas. No?